Sinabi nilang simpleng test flight lang ang Artemis 1 papuntang buwan, pero ayon sa datos na bumalik mula sa Orion capsule, mas nakakatakot ang totoong nangyari. Hindi lang mga bunganga ang nakita nito. Naitala ng unang misyon ang radyasyon na halos 5 beses na mas mataas kaysa sa panahon ng Apollo. Nadiskubre nito ang pumapalya na heat shield habang minamapan ng mga orbiter ng NASA ang target na landing zone sa Timog, Polo na target din ng China. Hindi na bakanteng hangganan ng buwan, isa na itong mitsa ng tunggaliang geopolitikal at kahit ulat ng NASA ay nagsasabing baka hindi tayo makaligtas sa paglapag. Nagbo-broadcast ang NASA ng lunar video sa Earth gamit ang Deep Space Network, pero sa loob ng Orion, ibang kwento ang nangyayari. Hindi ito ay pinakita sa stream. Sa paningin ng makabagong tao, pinatunayan ng mga larawang iyon na ang susunod na panahon ng paglalakbay sa kalawakan ay maaaring mas mabilis, mas malinaw at tila mas ligtas kaysa sa mga misyon noong mga dekada 60 at 70. Sa kabila ng palabas, sinusubaybayan ng mga onboard sensor ng Orion ang mas sinauna at mas mapanganib na bagay kaysa sa technical na aberya. Radiation. Sa labas ng magnetic shield ng daigdig, walang puwang sa pagkakamali. Alam ng mga ahensya ng kalawakan at siyentipiko na ang maling paghawak sa radiation ay maaaring magdulot ng sakuna. Bawat pagsabog sa araw at cosmic ray mula kalawakan ay tumatago sa laman at buto ng tao. Kahit makaligtas ang astronaut sa pagsabog, maaaring pumalya ang mga makinang nagpapanatili ng buhay dahil nakadepende ng husto ang makabagong sasakyang pangkalawakan sa teknolohiya ng computer. Ang tamang paraan para malaman ang bisa ng mga sistemang ito sa kalawakan ay subukan sa mga misyon. Sa kalawakan, kadalasan walang pangalawang pagkakataon. Ang pagdaan sa Van Allen belts ay pagtawid sa ulap ng elektron at proton na malapit sa daigdig. Lampas pa ron sa magnetosphere ng daigdig, ang panganib ay mga bagyong solar. Pumapasok ang mas matataas na enerhiyang particle, mga delikadong cosmic ray na kayang sirain ang DNA ng tao sa bilis ng liwanag. Madalas ipakita ng Hollywood ang mga spacecraft na parang madali lang lumutam sa kalawakan. Hindi pinapakita ang tunay na takot sa di nakikitang mga particle na maaaring sumira sa misyon at sakay nito. Kung nais pa nating tuklasin ang kalawakan sa mas mahahabang misyon sa buwan o Mars, ilalagay natin ang mga astronaut sa gitna ng kosmikong kaguluhan. Ang magandang balita ay may mga natutunan na tayo. Isa sa pinakamahalaga dito ay galing sa mga radiation sensor ng Artemis 1. Nadiskubre ng mga siyentipiko na ang pag-ikot ng spacecraft ng 70 degrees sa Van Allen belts ay halos kalahati ang nabawas sa pagkakalantad sa radyasyon. Ang unang misyon ay may mga maniki na sakay. Ipinakita ng libu-libong sensors sa mga phantom space na manika na may malalambot na tissue at panloob na organo na ang pag-ikot ay parang pagharap ng kalasag sa paparating na unos. Ipinakita ng sensors ang matinding realidad ng kalawakan at mga paraan para mabawasan ang panganib. Kahit perpekto ang mga kuha, may tinatagong madilim na katotohanan. Hanggang 35 millisieverts ng radyasyon sa isang karaniwang misyon. Sa loob ng mga dekada, natago ang pinakamapanganib na realidad ng kalawakan, pero ngayon alam na natin ito. Paano nga ba nakaligtas ang mga astronaut sa Apollo missions? Lalo na noong panahong mas kaunti pa ang alam ng mga siyentipiko tungkol sa paglalakbay sa kalawakan at ang mga kagamitan ay lumana kung ikukumpara sa pamantayan ngayon. Habang ang publiko ay nag-aalala sa pagpalya ng mga sistema o pagsabog, radyasyon ang laging pangunahing inaalala ng NASA. Mahigit 50 taon na ang nakalipas nang mangyari yon, noong gumagamit pa ng slide rule at simpleng computer ang mga siyentipiko. Swerte rin ang dahilan kung bakit nakabalik ng NASA mabuting kalagayan ang mga astronaut. Ang mga misyon ng Apollo papuntang buwan ay isinagawa sa tinatawag ng mga siyentipiko na medyo tahimik na yugto ng solar cycle. Maikli rin ang oras ng kanilang biyahe kaya nabawasan ang kanilang pagkakalantad sa radyasyon. Kung may malakas na solar storm habang wala sila sa magnetic shield ng daigdig, posibleng nag-iba ang kasaysayan. Talagang mahalaga ang timing. Alam na ito ng NASA noon, pero mas naunawaan na ito ng NASA ngayon. Dumadaan sa siklo ang araw, pero dahil sa teknolohiya sa pagtataya, natutukoy natin kung kailan pinakaligtas umalis sa low Earth orbit. Inaamin ng mga solar at space weather scientists ng NASA na hindi nila alam kung paano nabubuo ang pinakamalalakas at pinakanakamamatay na flare, kaya hindi rin nila ito mahulaan. Ginawang mukhang madali ng mga astronaut noong panahon ng Apollo. Sobrang dali na ang ilan sa mga nagdududa sa moon landing sa inaharap ay titingnan ang datos ng radyasyon at tatanging maniwalang may mga tao talagang nakarating sa buwan. Noong Apollo 17, nagtala ang mga dosimeter ng astronaut ng medyo katamtamang exposure sa radyasyon, mga 5 millisieverts sa loob ng 12 araw. Ayon sa pamantayan ng paglalakbay sa kalawakan, kayang-kaya iyon. Ang chest CT scan ay may ilang millisieverts. Mas mataas na dose sa maikling panahon ang kailangan para sa matinding radiation sickness.
Pero nagbalik ang Artemis 1 ng datos na nagpapakita ng mas mataas na kabuuang dose ng misyon, mga 26 hanggang 35 millisieverts sa loob ng 25 kalahating araw. Halos doble ang haba ng misyon, pero halos 5 beses ang laki ng dose. Pero konti lang ang dosimeter ng Apollo. Sa Artemis, isang laboratorio ng sensors ang ginamit. Parehong espasyo, iba lang ang panukat. May epekto ito pero hindi naman naging mas delikado ang kalawakan. Mas simple ang tunay na aral dito. Mas tumataas ang dose habang mas matagal sa labas ng magnetic shield ng daigdig. Pero ito lang nangyayari kung maayos ang mas maiikling misyon. Tinatayang 1,000 millisieverts ang exposure ng astronaut sa isang round trip papuntang Mars, nalampas sa ligtas na limitasyon ng NASA para sa buong karera ng isang astronaut. Ang isang solar particle event o SPE, gaya ng malaking solar flare, ay kayang magbigay ng mahigit 1,000 millisieverts sa ilang oras lang. Dito pumapasok ang makabagong mekanismo ng kaligtasan. Ipinapakita ng datos mula sa programang Artemis ang mas detalyadong larawan kaysa dati. Maging simpleng galaw, oryentasyon, pwesto ng panangga at dinaan ng ruta sa radiation belt ay malaki ang epekto sa radyasyon sa misyon. May mga silungang panradyasyon na rin ang modernong sasakyang pangkalawakan. Pwedeng ayusin ng mga astronaut ang loob ng sasakyan at hintayin itong lumipas sa mga bahaging hindi sila magkakaroon ng acute radiation syndrome. Dinisenyo ito para mapanatili ang radyasyon sa 35 millisieverts sa normal na kondisyon at di lalampas sa 150 millisieverts sa silungan kapag may solar na pangyayari. Kung suot ng astronaut ang Astro Rad Vest, nababawasan ang dosis at nadadagdagan ng oras nila. Pero hindi nito nababago ang pisika at nananatili pa rin ang panganib. Kung magtataya tayo ng base sa buwan, kailangan natin ng higit pa sa suot nating vest. Hayagang tinalakay ng Space Radiation Analysis Group ng NASA, SRAG, ang contingency plan para sa mga susunod na misyon sa buwan. Kasama rito ang pagbuo ng mga bagong uri ng storm shelter para sa oras na magsimulang bumagsak ang particle storm sa sasakyan. Pero ang tanong, gagana ba ang mga ito? Isa sa katotohanan ng paglalakbay sa kalawakan, kapag may mali, pwedeng seryoso ang problema. Hindi mo maiiwasan ang bagsik ng space weather. Tulad ng natuklasan ng NASA, hindi sigurado kung gagana rin sa aktual na biyahe ang mga nasubukan sa Earth, gaya ng heat shield ng Orion. Sa pagpasok sa atmosfera ng daigdig sa bilis na 25,000 milya kada oras, matinding naiipon at naiipit ang hangin sa harap ng spacecraft. Nagiging sanhi ito ng alitan at init na umaabot sa 5,000 degrees Fahrenheit. Kung walang panangga, malalantad ang spacecraft sa matinding kondisyon na pwedeng magdulot ng malubhang sira at pagkawala ng kabin, kaya mahalaga ito sa kaligtasan. Matapos ang misyon ng Artemis 1, sinabi ng NASA auditors na may mga seryosong issue na posibleng makamatay kung hindi maayos sa susunod na mga misyon. Ang publiko ay nanatiling walang kamalay-malay na ang NASA ay nakaranas ng isang napakaseryosong problema. Ang panangga ng Orion ay gawa sa Avcoat, isang material na sinadyang maubos habang nasusunog sa kontroladong paraan. Bawat lipat ay bagong siklo ng pagmamantini. Ang dinapansing pagkakamali ay maaring magdulot ng nakamamatay na aberya. Iyan ang babala ng NASA sa kanilang ulat ng OIG, IG-24011. Nadiskubre ng mga ininyero na pagkatapos muling pumasok sa atmosfera ng daigdig, ang Orion sa Artemis 1 natuklap ang material ng panangga sa hindi bababa sa 100 lugar. Ginawa nito ang tungkulin pero hindi tumugon ang Avcoat sa inaasahan ng NASA. May mga bahagi ng char layer na nabasag at nagkalas, nag-iwan ng debris. Ayon sa ulat, maari itong saad magdulot ng malaking panganib sa kaligtasan ng crew at mas malala pa, maaaring masira ng debris ang parachute na kailangan para sa paglapag. Gumamit ang NASA ng di pa kailanman nasubukang teknik sa muling pagpasok na tinawag na skip entry. Sa halip na dumiretso pababa sa atmosfera, tumalbog ang spacecraft dito gamit ang aerodynamic lift para muling lumabas. Bumaba ito sa pangalawang pagkakataon pero sa mas mabagal na bilis kung saan maaari nitong tamaan na eksakto ang landing zone sa Pasipiko. Sa papel, mas eksakto ang paglapag at mas kaunti ang resources para ilabas ang crew mula sa tubig. Dahil dalawang pangyayari imbes isa, bumababa ang acceleration. Kaya ang mas mabagal na paglapag ay hindi lang mas tumpak, mas ligtas din. Ang problema, hindi ito nangyari ayon sa plano. Hindi kinaya ng Avcoat ang dagdag na pagtalbog. Uminit, lumamig at muling uminit ang heat shield kaya tumaas ang panloob na presyon at nagbitak. Ayon sa ahensya, nasa tamang limitasyon ang temperatura sa kabina, nasa kalagitnaan ng 70 degree Fahrenheit. Pero may tinatago bang malagim na katotohanan ng NASA? Kung minamaliit ito ng NASA, posibleng maulit ang sakunang tulad ng Challenger. Sinang-ayunan ito ng isang independenteng pagsusuri. Malaking ginhawa ito pero hindi nabura ang katotohanan. Isa sa mahahalagang safety system ng Orion ay kumilos ng di inaasahan.
Ito ang uri ng hindi inaasahang problemang pang-inhinyeriya na kinatatakutan ng NASA. Walang patawad ang re-entry. Pagdating ng kapsula sa atmosfera sa bilis ng pagbabalik mula sa buwan, imposible na ang ligtas na abort o pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi galactic radiation ang banta, kundi karaniwang pagkakamali ng tao. Ang mga tao rin ang dahilan kung bakit ang buwan at likas na yaman nito ay malapit na magdulot ng geopolitical na pagsabog. Dati, ang paglalakbay sa kalawakan ay isang paligsahan sa pagitan ng dalawang puwersang pampulitika, ang USA at ang Soviet Union. Pero ngayon, ang bagong laban ay hindi na tungkol sa paglalakad sa buwan, tungkol na ito sa kolonisasyon. At sa pagkakataong ito, hindi na ang mga Soviet ang karibal ng Amerika, kundi ang China. Tinatawag ang buwan na isang kayamanang puno ng mga likas na yaman at parehong nais ng dalawang bansa na mauna roon at masiguro ang mga kayamanang iyon. Nagpapadala na ang China ng mga lunar orbiter, lander at rover gamit ang sarili nilang pondo, isang magastos na gawain. Samantala, ginagamit ng US ang inobasyon ng pribadong sektor sa pamamagitan ng mga kumpanyang tulad ng SpaceX. At sa tulong ng isang pandaigdigang koalisyon na mumigit kumulang 60 iba't ibang bansa, marami itong suporta. Kaya't may pera, mga yaman at mga kaibigan ang US. Matatag at determinadong bansa ang China na may iisang pamahalaan na gumagawa ng lahat ng desisyon. Ang pagkakaroon ng iisang patakaran ay nagpapabilis ng mga gawain. Pero hindi ibig sabihin na gustong sakupin ng US at China ang buong buwan. Nakatuon lang sila sa isang bahagi, ilang piling lugar malapit sa South Pole kung saan ang sikat ng araw, lupain at posibleng pagkakaroon ng nagyelong tubig ay maaring magbigay daan para makapagtayo ng mga base ng tao sa buwan sa malapit na hinaharap. Pinaniniwalaan na doon matatagpuan ang lahat ng tubig at kakailanganin ang tubig para makapagsimula ng isang kolonya. Ang mga tinatawag ng NASA na mga rehiyong permanenteng nasa anino o PSRs ay perpekto para sa paggamit ng yaman at makakakuha rin ng enerhiya para mapatakbo ang mga base. Hindi lang sa timog, polo ng buwan nila gusto magtayo ng base. Ito ay isang particular na lugar sa paligid ng tinatawag na Shackleton Crater, isang lugar na may lapad na humigit kumulang 13 milya. Pinaniniwalaan na ang mas mataas na antas ng hydrogen sa bunganga ng crater na naitala na ay nangangahulugang nandoon ang lahat ng yelo. Pero kung ano talaga ang nasa ilalim ay kailangang matukoy pa. Yan ang dahilan kung bakit kailangang magtayo ng mga base. Sa lalim ng mga dalawang tuldok, 6 milya nananatili pa rin itong isang misteryong kailangang lutasin. Pero dahil halos palaging may sikat ng araw sa ilang bahagi ng gilid ng bunganga, maaaring posible na magtayo ng mga pasilidad para sa solar panel. Ito ang huling hangganan ng makabagong eksplorasyon at layunin ng Artemis na magtayo ng unang lunar outpost sa bunganga ng Shackleton. Pinili rin ng Chang'e, pito ng China ang bunganga bilang outpost. Parehong tinukoy ng dalawang bansa ang mga lugar na pagtutuunan para sa mga susunod na aktibidad sa labas ng sasakyang pangkalawakan. Pero kung delikado na ang mismong paglalakbay sa kalawakan, ang pag-explore sa bunganga ng Shackleton ay nagdadala ng panibagong hanay ng mga nakamamatay na panganib. Ang ilang bahagi ng gilid ay matatarik na dalistis na naliligo sa sikat ng araw, habang sa kabila nito ay may mga matatarik na pagbaba patungo sa kadiliman na maaaring hindi pa nasikatan ng araw sa loob ng milyong-milyong taon. Ang pagtatayo ng kahit anong uri ng istasyon doon ay magiging mapanganib at magastos. Ayon sa pag-aaral ng US, isang 1.2 milyang radius na sona ng eksplorasyon ang itinuring na perpektong kandidato at pinakamahusay na tuktok malapit sa Shackleton. Isa itong maliit na bahagi ng lupa at gusto rin ito ng China. Hindi pa nila inanunsyo ang eksaktong lokasyon kung saan nila balak magtayo ng base, pero halos walang duda na ito rin ang lugar kung saan magsisimulang magtayo ang US. Kaya ba ng US at China na mamuhay ng mapayapa kapag nagsimula na ang lahat? Ayon sa mga eksperto, ang unang magtatayo at magpapatakbo ng base ang magtatakda ng susunod na siglo ng kaayusan sa kalawakan. Sabi ng tagamasid ng NASA, posibleng sa 2028 maganap ang lunar landing ng NASA sa Artemis 4 o 5. Noong 2026 inanunsyo ng US na sa loob ng 10 taon, magtatayo ito ng unang base na permanenteng titirhan sa labas ng daigdig at naglaan ng $20 bilyong para dito. Iniulat ng China na mapapadala ito ng tao sa buwan sa 2030. Hindi napigilan ng mga parusa ang China. Noong 2011 lumapag ang Chang'e 4 sa kabilang bahagi ng buwan bilang unang misyon doon. Noong 2024, ito ang unang bansang nakapagbalik ng mga sampol mula sa kabilang bahagi ng buwan. At ngayon, balak ng China na makipagtulungan sa mga bihasang Ruso upang itayo ang Lunar Research Station o ILRS. Magsisisimula ang konstruksyon sa 2028 kasama ang 11 pang bansa. Wala pang sagutan ang US at China ukol sa ambisyon nila sa buwan, ngunit inamin ng NASA na ang China ay geopolitikal na kakompetensya at hinahamon ang pamumuno ng US sa kalawakan.
Taon-taon may ebidensya ng kompetisyong ito. Noong 2011, pinagbawalan ng US ang China na sumali sa International Space Station. Pagkalipas ng 10 taon, inilunsad ng Beijing ang sariling lumulutang na laboratorio, ang Tiangong o Palasyong Makalangit, at naging operational ito matapos ang 1 taon na may nagpapalit na crew. Malinaw ang mensahe ng Tsina, kami ang mauuna roon. Ayon kay Jared Isaacman, administrador ng US Space Agency, hindi niya ito papayagan. Nasa isip niya ang Tsina nang sabihing gagawin nilang lahat para makabalik sa buwan at hindi na maagaw ito muli. Habang parehong nais ng dalawang bansa na magtayo ng base sa parehong lugar, plano rin nilang gamitin ang mas maraming bahagi ng buwan hanggat maaari, kasama na rito ang ilalim ng ibabaw. Ayon sa mga mananaliksik, posibleng may malaking underground na complex ng kuweba na maaaring gawing base. Mga 150 metro sa ilalim ng ibabaw, may isang lugar na 262 talampakan ng haba at 45 metro ang lapad, halos kasinlaki ng 14 na tennis court. Pinaniniwalaang ang bakanteng lava tube ay maaring maging mainam na silungan ng tao laban sa matinding kapaligiran sa buwan. Kung makapasok ang astronaut, pwede nilang pag-aralan ang mga bato para mas maintindihan ang pagbuo ng buwan. Maaring may tubig sa ilalim na magbibigay ng kalamangan sa US sa kanilang kolonisasyon. May mahigit 200 ganitong complex ng kuweba sa buwan at posibleng gawing base ang alinman dito kung matibay ang estruktura. Hindi ito madali dahil maraming debris sa dalisdis. Maliit na pagkakamali lang, pwedeng magguho at tamaan ang mga tao sa ibaba. Ang pagbaba na mahigit 330 talampakan at ang pag-akyat pabalik ay magiging malaking problema rin. Pero wala nang mas nakakaintrigang lugar kaysa sa paligid ng South Pole Aitken Basin. Malapit sa timog na polar zone na mayaman sa likas yaman, ito ang pinakamalaking bunganga sa buwan na may 1,600 milyang diametro at halos 4 hanggang 5 milya ang lalim. Noong 2011, nagpalapag ang China ng spacecraft doon ang lumapag ang misyong Chang'e 4 sa loob ng basin. Ibang natuklasan ng NASA grill ng Estados Unidos, isang napakalaking masa sa ilalim ng basin, 5 beses ang laki kaysa sa mga isla ng Hawaii. Wala pang nakakaalam kung ano ito. Maaring ito ay material mula sa mantle na naitulak pataas o labi ng asteroid na tumama sa buwan 4 na bilyong taon nang nakalipas. Ano man ang dahilan, maaring ito ay sagana sa metal, ngunit maaring may iba pang mga lihim ang buwan. Mayroon pang ibang mga lava tube na sapat ang laki para magsilbing silungan ng buong mga komunidad. Sa Marius Hills, may mga lagusan na umaabot ng 10-10 milya at espasyong kasing laki ng ilang bahagi ng Manhattan. Binabago nito ang lahat. Para sa mga ininyero, hindi lang ito mga kuweba kundi pundasyon ng mga lungsod sa ilalim ng lupa, may espasyo para sa industriya, pagsasaka, laboratorio at pamayanan. Maaaring sila ang sagot sa paninirahan sa buwan at isa sa mga pinakaligtas na likas na silungan. Ang pag-angkin sa mga kuweba ay magiging punto ng pagliko sa kasaysayan ng mundo. Pero may isang malaking hadlang na humaharang sa atin at ito ay ang napakaliit na alikabok. Partikular ang alikabok sa buwan. Ang paglapak sa buwan ay hindi basta-basta. Sa buwan, walang malambot na sasalo, walang lagay ng panahon, walang hangin, o kahit ano para ikalat ang usok ng tambutso. Lunar regolith lang, patong ng matulis na alikabok na parang bubog na nabuo sa bilyon-bilyong taon. Dahil sa matitigas na gilid, tinawag ito ng mga siyentipiko na may electrostatic na kapit. Masama pa, kilala itong pumapasok sa mga makina. Sa mga misyong Apollo, nagreklamo ang astronaut na dumidikit ang alikabok sa suot nila, nagagasgas ang visor at pumapasok sa selyo. Kahit saan mapunta, kumakapit ito. Noong 2024, ang Intuitive Machines o Odysseus ang unang US spacecraft na kontroladong lumapag sa buwan mula Apollo. At nang dumating ang gabi sa buwan, ito ay namatay ayon sa plano. Pero ang tumagilid dito, tiyak na hindi yon kasama sa plano. Naisulat ang kasaysayan pero hindi ayon sa inaasahan ng NASA. Posibleng naipit ni Odysseus ang paa sa bitak o masyadong mabilis ang pagbaba. Hindi lang alikabok ang dahilan, pero napapaalala ito kung gaano kanipis ang margin sa paglapag sa buwan. Pero paano kung may aberya habang lumilipat ang astronaut sa mga sasakyan? Ang Orion spacecraft ay hindi ordinaryong kapsula. Ginawa ito para sa malalim na kalawakan na may dagdag na proteksyon at nakatuon sa pagpapanatiling buhay ng crew. Magkaiba ito sa Human Landing System ng SpaceX. Dinisenyo ito para sa magaan na timbang, malaking karga at paglapag sa buwan. Ang isa pa ay parang command capsule na protektado. Yung isa naman ay parang malaking transport vehicle na ginawa para sa kargamento na makikita sa estruktura nito.
Ang tank-like na panangga ng Orion ay nagbibigay ng humigit kumulang 50 gramo bawat sentimetro kwadrado ng proteksyon. Samantalang ang mas magaan at parang lobo na balat ng Starship ay nasa mga 3.2 gramo bawat sentimetro kwadrado lamang. Sa usapin ng radyasyon, mas makapal na materyales sa pagitan ng crew at ng kalawakan ay nakakatulong, pero nagbabago ang mga kondisyon kapag lumilipat ang mga astronaut mula sa isang sasakyan papunta sa isa pa. Ibig sabihin, ang pinakadelikadong bahagi ng misyon sa buwan ay maaring hindi mismo sa ibabaw. Maaring ito ay sa mga oras ng paggadok, paglilipat ng crew at paggalaw sa mahihinang protektadong lugar. Ito ang hamon ng NASA. Hindi lang nantalang schedule, marami ring posibleng aberya sa bawat bahagi ng misyon. Alikabok, paglilipat ng sasakyan, maluwag na panel, kahit ano ay pwedeng pumalya at hindi ito haka-haka. Ayon sa sariling tagasuri ng NASA, nahihirapan ang kampanya sa pagbabalik sa buwan. Napansin ng tanggapan ng pananagutan ng pamahalaan ng US ang GAO sa kanilang pagsusuri noong 2024 na malabong makalapag ang Artemis 3 sa 2025 gaya ng orihinal na plano at hindi nga ito nangyari. Maraming dahilan gaya ng agresibong schedule ng pagdevelop, malalaking pagkaantala sa HLS milestones ng SpaceX at patuloy na problema sa disenyo ng spacesuit. Sabi ng GAO, kung susunod ang development sa karaniwang timeline ng isang malaking proyekto ng NASA, malamang mauurong ang Artemis 3 sa unang bahagi ng 2027. Wala pang tiyak na patakaran para sa buwan, kaya maaring lumala ang kaguluhan. Sa ngayon, sinusunod ng mga bansa ang voluntaryong Artemis Accords. Sabi nila, dapat igalang ng mga misyon ang makasaysayang lugar ng paglapag at umiwas sa pag-abala sa isa't isa. May ideya rin ng keep-out zones sa paligid ng aktibong operasyon. Pero ang problema, hindi ito malinaw. Ano nga ba ang itinuturing na panghihimasok? Gaano kalaki dapat ang isang zone para masabing hinaharangan na nito ang ibang bansa sa parehong bahagi ng buwan? Walang kasunduan kung gaano kalapit pwedeng lumapit sa iba sa buwan. Hindi kasali ang Russia at China sa Artemis Accords. Kritikal ang Russia dahil ito'y balangkas na pinangungunahan ng US. Hindi inimbitahang lumahok ang China sa isang banda dahil bawal sa batas ng US na makipagtulungan ang NASA sa China. Pumirma sa Artemis Accords ang United Kingdom, Italy, Australia, Canada at Japan. Hindi na rin ito nakakagulat. Kaalyado nila ang US at may kanya-kanyang ambisyon para sa buwan, kaya handa silang makipagtulungan. Noon pa, kailangan na ng internasyonal na kasunduan sa kalawakan. Ayon sa Tratado sa Kalawakan noong 1967, dapat mapayapa at para sa lahat ang kalawakan, ngunit dito nagiging malabo ang mga bagay. Halos kahit anong bansa ay maaring mag-angkin na ang ginagawa nila ay para sa kapakinabangan ng sangkatauhan kahit na para lang talaga ito sa sarili nila. Isang sumunod na pagtatangka, ang kasunduan sa buwan noong 1970 ay mas lumampas pa rito. Nanawagan itong gamitin lamang ang buwan para sa mapayapang layunin at ituring ang mga yaman nito bilang pamana ng lahat. Ngunit hindi talaga ito nakakuha ng malawak na suporta. Hindi ito nilagdaan ng US, China at Rusya. Kaya, sana tayo ngayon? Kung maayos ng US ang lahat ng depekto sa programa nito at maunang makarating sa buwan, maaari nitong makuha ang bentahe at magsimulang magtakda ng mga patakaran. Natural lang ito kasi pwedeng sabihin ng US na naabot na nilang superioridad sa teknolohiya para sa lahat, pero nagmamadali na ang US ngayon. Ang bawat pagkakamali ay nagbibigay ng oras sa mga karibal na gumawa ng sariling legal na balangkas at patakarang kakumpetensya, kaya sila ang posibleng mangguna. Ang totoo, hindi na akma ngayon ang mga salitang ginamit noon sa mga kasunduan para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi ganoon ang takbo ng geopolitics na yon. Ang pinakakapakipakinabang na bahagi ng buwan ay hindi pinamamahalaan sa papel, kundi sa ibabaw mismo. Ang sinumang unang dumating, manatili ng pinakamatagal at magtatag ng presensya ang magtatakda ng mga patakaran na susundin ng iba, kaya maaring hindi maiwasan ang isang geopolitical na tunggalian sa kalawakan. Pero una, kailangang magtayo ng sariling base at hindi ito madali.